taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban. Nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Mga pinanggana ko mga kigsunan walipeno sab nga pagpakiguban kaninyong tanan karoning langyug tulusab ning atong tulumanon tingog sa paglaom. Kumusta kaninyo sa tibuok Kapupudan, sa Kabisayan ug Mindanao nga walay undang nagsubaybay ning atong broadcasting sa radio. Malipayong pagpaminaw sa atong mga kapamilyag kaigsunan Luzon, Visayas ug Mindanao o sa tibuok kalibutan nga nagabang via internet sa live streaming sa www.lcm-philippines.org. Himunusab sa Facebook page sa The Loud Cry Ministries, tingog sa paglaom, o himunusab sa LCMBN Studio YouTube channel, o himunusab sa LCM app, o sa Life Changing Moment TV, LCM Media, o sa tanan pang mga platforms kamo di nagpaminaw. O himunusab sa ato mga kapamilyag kaigsunan dinhi sa Visayas kamo nagpaminaw, pinagi sa DYRB Cebu, Radio Pilipino, nagkunang dial sa inyong mga radio. Bohol, Leyte, Negros, Northern Cebu, Southern Cebu, Central Cebu, ang Ginoo magapanalangin kaniyang tanan, ang Dios magauban kanunay. Sa ato mga kapamilyag kaigsunan usab dinhi sa Mindanao kamo nagpaminaw sa 5 ka mga radio stations sa LCM FM like 107.1 Agusan, 99.3 LCM FM Davao del Norte, 95.9 LCM FM Davao del Sur, 103.9 LCM FM Pagadian City o 91.7 LCM FM Bukidnon. Sa ato mga kapamilyag kaigsunan usab nga walay undang nagsubaybay sa ato ang broadcast sa dinhi sa Banay-Banay ug Lupon ug Davao Oriental kamo nagpaminaw pinagi sa 88.1 Shane FM Radio Bandera o gimunusab dinhi sa ato mga kaigsunan usab sa Dakbayan sa Davao. Gadi nanukad kini nga itong broadcast sa Max FM 94.7. Salamat kay kaninyo mga pinangga ko mga kapamilyag kaigsunan sa walay undang ninyong pagsubaybay sa tuwang tulumanon dinhi sa radio. Doon natay reaction dari nga patol pa niya nga Pastor V, unsay imong komentaryo may tungod ining mga vloggers karon nga gipangdakop na sa gobyerno? Bot pasabot ba wala na tay freedom of speech? Okay, thank you very much. So batol pa niya diri, hapit na yun matapos ang kalibutan kay nawala na nga to ang freedom of speech. Posible mga kaigsunan nga moabot ang panahon nga karon mga vlogger ang pangdakpon tungod kay nagsulti o matod pa sa mga vlogger kamatuoran ilang gisulti. Moabot ang panahon mga kaigsunan nga kadto na pong nagwali sa mga balita mao na po'y pangdakpon, no? Nga dili na iagi og due process o iagi gitingali gyapon kay matod pa ni Sister White maka-explain pa man ug matod pa sa Lucas 21:14-15 maka-explain pa man, no? So doon ay due process na mga kaigsunan.
Okay, so dinhi mga kaigsunan, sa akong nasabtan dinhi sa Pilipinas karon nga mga pagpangitabo, ang gipangdakop nga mga vlogger kadto mga vlogger nga nagsultig bakak kana so mo na ilang i-prove dito sa korte, ilang idepensa ng sarili nga dili bakak ang ilang gisulti, tinuod ilang gisulti, no? Ay lamang kung ginahimo ang dunay speech ang atong presidente o nabisan kinsa man, unya ilang pang-usbon, pang-tuison nila to mislead the people, so mo na sila ginapangdakop. Unya ang mga kaigsunan po nako, labi na sa to mga listeners, basta kay Christian, balag dili mo Adventist, ang nahitabo kay mag-share-share pod mo sa mag-share-share pod mo sa mga bakak pod nila, no? Sa mga bakak pod nga mga gipang post sa mga vloggers nya inyo pong i-share so dili pod maayo. Sumala pa sa Exodus kapitulo 23 1 ug 2, dili ka magadawat sa balita nga bakak. Dili mo ipataral ang imong kamot uban sa dautan aron dili mahimong saksi nga bakakon. Dili ka magsunod sa usa ka panon sa katawhan sa pagbuhat og dautan, dili ka usab magsaksi sa usa ka buroka kuyog sa usa ka panon sa katawhan aron sa pagtuis sa katarungan. So, mas mayra pod nga ingon ana nga pamaagi kung tinuod manggaling nga ang mga vlogger nga gipangdakop bakak ilang gihatag, kay para pod nga maundang na pod ang bakak mga kaigsunan, ang kanang gitawag og misinformation. Ang ato pong mga kaigsunan po sa di pa unta nato pod i-share sa SOCMED, ato sa una untang tan-awon, analyson o basigiya sa Badang Espiritu kung ang ngayon bang i-share or dili base o kanang bakak na siya nga information. Muna di po ta magpataka dayon og share mga kaigsunan. O sa English, matod pa dinhi, justice and fairness, Exodus 23 verse 1, do not spread false rumors. So ayaw ikatag-katag ang bakak nga mga rumors. And do not help a guilty person by giving false testimony. Usahay man gud tungod kay naglaban tag tao, wa ta kabalo guilty ba tong di. Tungod sa tong paglaban sa usa ka tawo, wa na ta mangutan nagbakak ba to or dili, basta kay naglaban sa usa ka tawo, pabor sa usa ka tawo nga ato pong gimahal. So di na ta investigate kung bakak ba tong gipost or dili, ato po dayong i-share. Unya false man di ito. So nakasala ta, nakahimo tag-appeal sa pagpamakak. So do not spread false rumors and do not help a guilty person by giving false testimony. So kanang mga taong dautan at usahay pod naitaong dautan o ka naitaong atong giproteksyonan niya, wata kabalog dautan ba to or dili ba to, wata kabalo nya apil po tag protect yan to, bakak din nga to ang nagamit sa pagprotect, nakatabang ta pag-spread og bakak. So naitabo diha naapil ta sa pagpamakak. Versikulo 2, do not follow the majority. O say man god, naamo ko sa tong utok nga vox populi, vox deo, nga ang the voice of the majority, the voice of the popular people is the voice of God. Tungod kay daghan mi. So tungod kay daghan sila, ikaw pod mo apil ko diri kay daghan man ni sila. So ingon ana bitaw, mao to nga no wonder ato milabay nga semana na nag-chat sa tuwa nga daghan kaayong mga Adventista nga pro bla bla bla. Okay, matod pa niya. Gamay ra kuno ang Adventista nga muna. Subot po sabot ang mga Adventista kana kung tinuod ha, nagkabuak-buak na, nagkabulag-bulag di ay. Nagkabulag-bulag kaya na pro, na antay. Mga kaigsunan, dili na to i-allow mga higala ang kaigsunan nga maura na makapabuak-buak sa tuang iglesia ang politika. O kung sa may mga political chaos din na, leave it away. Let's all be united. Let's all be for Christ. Maghiusa ta diha kan Jesus Christ. Verse 2, do not follow the majority when they do wrong or when they give testimony that perverts justice. Di ta mo apil sa kadaghanan, labi na gyud kon ang ilahang gigamit usa ka bakak nga testimonya para sa pagbalitad sa hustisya. Do not show partiality to a poor person at his trial.
Ayaw pag dapig-dapig ni bisan kinsa or ayaw ka ng biyai ang mga kabus usahay iduot na to ang kabus kay kabus, no? So mo na ang buhaton po in town sa mga politicians bisan pag dato mingon dag pobre. Magtsinelas o say potol ang tsinelas o kaha magpa-picture, magpa-video nga nagkaon sa karinderya para makuha nila ang pagbati sa mga pobre. So maayo pod kay at least ang mga pobre naa sila kanang kakampi ba kumbaga. Mingon na sila nga I am not alone. Ang atong usa ka political leader pobre po di ay. So ingon ana ang pamaagi. So mga kaigsunan sa Seventh-day Adventist Church, dili ta mag-iskot ng politika, dili ta sa Seventh-day Adventist Church. Sa James chapter 1 verse 27, ang relihiyon nga putli o dili bulingon sa atubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagluaw sa mga ilo o mga babaeng balo sa ilang mga pagkaguol o ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. So dinhi mga kaigsunan ang relihiyon nga putli o dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagluaw sa mga ilo. But pasabot proteksyonan ang mga walang-wala. Mga walang kamuang muwang, no? Mga bata nga walay dili makasukol bitaw. Mga tigulang, mga batanon, mga pobre. So, mo na role sa Seventh-day Adventist Church nga proteksyonan ang mga pobre, mga gidaog-daog, mo na role sa Seventh-day Adventist Church. So dili ta mulaban sa mga nang daog-daog. Dili ta mo stand together with the perpetrators. We will stand together with the victim of perpetrations. Okay? Og ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. So apil ang mga babaeng balo atong proteksyonan, but pasabot na po balo nga mga dato. But pasabot katong mga incapable silang kinabuhi. Mga tao nga dili makahimo sa pagproteher silang kaugalingon. Kinahanglan ato silang proteksyonan. Ato silang hatagan og mga services, either legal services or spiritual services or material services. Pero samtang magbuhat ta ni ana mga higala sa atong iglesia, ampingan po nato nga dili ta mahugawan sa kalibutan. Kay base baya og sobra po natong laban sa mga kabos, ngano ang mga kabos dili ba di po na sila wala ba di hambugero sa mga kabos, wala pa po di ay mga buangon sa mga kabos na baya po. So ang ato din mga kaigsuonan, ato lang pong ibalanse nga to ang pangpamaagi. Okay? So bisan pa og badlungon na siya mga kaigsuonan nga tao nga kabos tungod kay do naman tay hukmanan, do naman tay korte. So dito nato dadon ang unsay mga problema o kako nataral sila sa hukmanan atong tabangan o sila mga panginahanglan sumala sa itong makaya. Kung makaya na ay mga lawyers nga mga kaigsoonang Adventista nga mag-organize para tabangan ang mga naa sa bilangguan nga pobre in town nga wala gyud walay maka abogado nila. Anyway, naman po ipaw nga mga lawyers. Pero usahay man good ang justice system nato. No, anyway, lang ko mag-comment. Basta mao na ang justice system sa Pilipinas. Kung pobre ka, dali ra ka makulong, dali ra ka mapatay, ma-execute, kay basta pobre. Pero mga dato, mga something like medyo murag kompleto ang abogado mga kaigsuonan. Kaya nga naman, dato man sila, maka-hire man sila. So ang atong iglesia dito mag-focus sa mga pobre nga dili maka-avail og writ of habeas corpus, mga pobre nga dili maka-avail og due process kay walay kwarta. So dito ta magampo para kanila mga kaigsuonan. O unsay ato ang matabang para kanila. Okay? So thank you very much for that.
Another text diri mga text man or chat. Gikan kang Bakalocos. Brother or sister Bakalocos. Pastor, sang una, ang katawhan wala man sang apelyido. Sang una panahon karon may naa naman. So mga kaigsunan, labi na ka Brother Bakalocos, naamang gyapon apelyido mga tao kaniadto. Nagyapon Maria, taga diin man nas Maria, taga Magdala. So man ang iyang pangalan is Maria Magdalena. Si Pedro, Simeon. Kinsa man siyang anak siya ni Barjona. So ang iyang pangalan is Simon Barjona. Okay. Si Judas, Judas Iscariote, si Jesus Christ Nazareth. So, og tagadiin sila mga kaigsoon o kinsa ilang ginikanan, maunay idugtong silang pangalan para sayon silang iluhon kay magkaparehas magud ang pangalan usahay. So, para mag-identify sila og tama nga identification, ang ilang lugar or ilahang pangalan silang papa maoy i-connect sa ilahang pangalan. Sama kang kinsa pa Joseph nga taga Arimatea, so Joseph of Arimatea. So naa sila mga pangalan kaniadto nga apelyido, depende silang lugar. Kanang mga Chinese mga kaigsuonan nga naminaw, no, dili man tanang Tan apelyido parente. Tagilungsod lang na sila kaya naman po'y Tan Village, Lim Village. So mga lugar na nga ilang gipuy-an. So ang lugar nga ilang gipuy-an mao ilang dadong apelyido. So kanang mga Chinese pareha sila apelyido, bot pasabot silingan na sila. Pero posible pong parente, di ba? Posible pong parente. Okay, thank you very much. O another here mga higalag kaigsunan. Gikan sa 5332. Matod pa cellphone number di sa 4 last digit cellphone numbers. 5332. Good PM Pastor, good AM pod, no? May gabi may buntag pod. Wala ko maghukom kung ang bautismo ninyo mausab. Kung mausab ang inyong bautismo nga mao ang ngalan ni Hesus, di maluwas mo. Apan kung dili mausab ang inyong bautismo nga mao ang ngalan sa Mahan, Anak ug Espiritu, ako makahukom sumala sa nisulat sa balaang kasulatan nga dili gyud mo maluwas. Ang nagpadala ani mao si Dudo of Maapag, Valencia City. So nana siya apelyido, Dudo of Maapag. So taga Maapag ni siya. No, Maapag, Valencia City. Matod pa ni Brother Dudo, mga kaigsuonan, si pinalangga na to igsoon Dudo, nga kon mag-usab, mag-change ang Seventh-day Adventist Church sa iyang bautismo ngadto sa ngalan ni Hesus, so maluwas. Pero kung dili mag-change, magpabilin gyud sa bautismo nga Amahan, Anak ug Espiritu, so dili gyud maluwas ang Seventh-day Adventist. Pero nag-ingon siya nga wala ko naghukom. So salamat sa imong wala nga paghukom, brother, nga imo nang gihukman nga matod pa nimo nga dili ka maghukom, matod pa nimo nga wala ka maghukom, pero naghukom ka nga ang Seventh-day Adventist Church tungod kay nagpabilin sa bautismo sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo, dili gyud maluwas. Mao nang imuhang judgment. Okay? Pinalangga kong igsuong Dudo of Maapag, Valencia. Alang sa imong kasayuran. Muadto ta sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 38. Kahibalo ko, kasabot ko nga usani sa mga bersikulo nga paborito nimo. Og si Pedro mitubag kanila pag hinulsol kamo og pabautismo kamo, ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Matod pa dinhi mga pinangga ko mga kaigsuonan, repent and be baptized. Sa to pa, it was not on the act of baptism. Ang gihimo ni San Pedro was appeal. Nanawagan si San Pedro mga kaigsuonan
Dali mo. Umari ka mo, paghinulsol ka mo, pagpabautismo ka mo, ingon ana kung baga ang buot ipasabot. Repent and be baptized. Ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. So dinhi mga kaigsunan ato masabtan nga nanawagan pa si San Pedro, magpabautismo mo sa ngalan ni Hesukristo. Og imong tan-awon mga higala, magpabautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo. Sa to pa kani Hesukristo ngalan na ni. Pero sa kang kinsa mo magpabautismo sa ngalan ni Hesukristo. Sa ato pa aside sa ngalan nga Hesukristo, naapay laing ngalan in it. Gawas sa ngalan nga Jesus Christ, naapay laing pangalan dinha mga kaigsunan. So doon na pa'y pangalan. Kaya mamgina nga, be baptized by the name of Jesus Christ. Ang gisulti, in the name. Basara ko ninyo sa English. Kamuno na yung mga Biblia. Repent and be baptized in the name. Sa to pa, aside sa name nga Jesus Christ, doon na pa'y in the name of Jesus Christ. Ang gamiton sa pagbautismo mga kaigsoon. Ang rason nga no magpabautismo ang tao. Okay? At ta mga kaigsoonan sa Buhat Kapitulo 3, versikulo 6. Tanaw na to ha. This is another example. Apan si Pedro mingon kaniya katuning bakol nga di kalakaw dito sa Nazaret dito sa nagian lang ni San Pedro. Matod pa niya sa record diriha Kapitulo 3 versikulo 6 sa Buhat. Apan si Pedro miingon kaniya, ako walay salapi o bulawan. Apan sa ania kanako hatagan ko ikaw sa ngalan ni Hesukristo. Sa to pa, unsa may ngalan ni Hesukristo? Manay pangutana karon, silver and gold I have none, but in the name of Jesus Christ of Nazareth, lakaw, go. So sa ato pa mga kaigsunan, there is something, a name, in the name of Jesus Christ. Aside sa pangalan nga Jesus Christ, naapagay another name in it. Sama pananglitan mga kaigsunan. Nguingon ta, sa ngalan ni Ferdinand Marcos Jr., ni ako sa inyong atubangan. So, what is in the name of Ferdinand Marcos Jr.? Unsay naas iyang pangalan mga kaigsunan? Usabay po pasabot katong tao nga gipadala nga nag-speak in behalf of President Marcos. Usa iyang gisakyan paingon dito ang pangalan ni President Marcos? No. I come here in the name of Ferdinand Marcos Jr. So what is in the name of Ferdinand Marcos Jr.? The power, the authority, ang naas iyang ni mga kaigsunan. Moto niingon si San Pedro, silver and gold I have none, but in the name of Jesus Christ of Nazareth, go, lakaw. Sa to pa, there is power in the name of Jesus Christ. Kaya og literal lang nga pangalan nga Jesus Christ mga kaigsunan, wala man ay power. Nako igagaw nga ngalan Jesus, mo inuman, panahubog man. Pero ambot karon nag-usab na tingali.
Nagbag-o na to kay diabetic man to. Sa ato pa wala sa pangalan nga Hesus mga kaigsunan ang makahatag kanimong kaluwasan. It's in the name. Naa sa pangalan ni Hesus, dili ang pangalan. Kabisaya na masabtan man na. Apan naa sa pangalan mga kaigsunan. Paminaw na to sa Marcos 16:15, 16, 17, 18. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe in my name. Imagine ha, mao ni ang makitaan nga mga ilahanan nga mga gadunot kanila nga nituo. In my name. Matod pa ni Kristo, in my name. Sa ito pa, in the name of Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesucristo, they shall cast out devils. Sa ito pa, kung name lang nga Jesus Christ, they shall cast out devils. Sa ito pa, ang litra por litra nga pangalan ni Kristo. But in my name, wala niya lituka kung siyang pangalan. But in my name, sa ito pa, in the authority that is given to me. Pinagi sa authority ni Kristo, nga naa kaniya manghigala, ang ilahanan sa mga katawan, they shall cast out devils. Mangabog silang mga yawa. They shall speak with new tongues. Magpanulti silang mga bag-ong mga dila. They shall take up serpents. Manggunit silang mga serpente. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Makainom silang hilo, di sila mamatay. Mabito to, nagbugal-bugal to si kinsang nga na atong pasikaton si Gapo, si Eugene Pellegrino, og si Alfredo Ngoho Jr. nga paimnon daw ko nilag hilo. Nga wala man sila kapainom og hilo. Wa man magsilbi. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Magampo silang mga masakiton, tapinan sa ilahang kamot ang pasyente, mamaayo ang pasyente. Why? Because in my name, sa ito pagdiha sa pangalan ni Jesucristo mga kaigsunan, sa ato pa dunay laing pangalan nga naa sa pangalan ni Jesus Christ, and that is the power of Jesus Christ. Mao gani nga giklaro sa Mateo kapitulo 28, 18, 19 ug 20, English Bible. Matod pa, and Jesus came and speak unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. So nga nag-ingon siya nga dunay power ang mga katawhan sa Dios, ang mga apostoles. In my name, sa akong pangalan dunay power sila. So giklaro gyud diri sa Mateo 28, 18, 19 ug 20. And Jesus came and speak unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. O si Jesus mingon kanila, ang tanang kagahom authority sa langit ug sa yuta gihatag ni kanako. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So what is in the name of Jesus Christ? Nga mo'y gamiton sa pagbautismo. The power. And whose power is it? What is that power? The power of the Father, the power of the Son, the power of the Holy Ghost. Sa ito pa, in the name, kanang name ang good mga higala. Doon ay gitawag og authoritative name. Doon ay gitawag og kanang literary name. Ang literary name mo nang gitawag og Jesus Christ. Literal na nga pangalan. Pero ang authority nga naa sa name nga Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, gitawag siya og authority, authoritative name.
So ang buti pasabot ni Kristo nga in the name of Jesus Christ. Name na siya sa power nga naa kan Jesus Christ. And this power nga matud pa ni Sister Ellen White, coexisting power, co-eternal power, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So dinhi ato masabtan mga kaigsuonan nga ang gisugo ni Kristo gamiton sa pagpabautismo. Pag-ingon nga in the name, ang but pasabot niya is in the name of Jesus Christ. O sa may in the name of Jesus Christ, the name of the Father, the name of the Son, the name of the Holy Spirit. Sa diha nga kitang tanan bautismuhan sa bautismo ni Kristo mga kaigsuonan. Unsa may bautismo ni Kristo, walay laing formula sa bautismo ni Kristo nga gitudlo. Immersion plus in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa una bitaw doon ay mga debate-debate ba sa unas batanon pa ko. Gipangutanan ako ang wanis. Kaning gitudlo ni Kristo sa Mateo 28:18-19, in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Ghost. Kani nga bautismo, iyaha ba ni Kristo or iyaha ni sayawa, tubag? Bitaw, pamalandong nga raguna ninyo. Sa tibuok bala ang kasulatan, kausalang yun, nagtudlo si Kristo. Nagtudlo sa iyang usa ka buok pamaagi sa bautismo. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost. So kang kinsa maning bautismo? Bautismo ba ni Kristo o bautismo ba ni sayawa? So unsa man ang bautismo ni Kristo? Ingon sila in the name of Jesus Christ. Mo na bautismo ni Kristo. Kinsa may gaingon ninyo? Nga mo na bautismo ni Kristo? Si Kristo ba nagtudlo ba nga mamautismo mo litokon nga ang in the name of Jesus Christ? Naabay usa ka bersikulo nga nag-introduce si Kristo nga magbautismo gamiton ang in the name of Jesus Christ kay mauna ang bautismo nga iya ni Kristo. Kaning bautismo sa Mateo 28:18-19 mauni ang bautismo ni Kristo. Unsa may bautismo ni Kristo? In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost. Versikulo 20. Ayaw yun ninyo usba mga kaigsuonan. Ayaw ninyo i-alter. Kaya sa panahon ninyong i-alter mga kaigsuonan, delikado. Managingon nga huwag niyong subukan. Masisira talagang buhay ninyo. Ayaw yun ninyo i-try nga inyong usbon kini nga formula o baptism. Nga naman, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Tudluin sila sa tanang nga magtuman sila sa tanan nga mga butang nga akong gisugo diha kanimo. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Tanawa, ako magauban kaninyo kanunay, bisan pa hangtod sa katapusan sa kalibutan. So, ayaw ko usba kay nga naman, itudlo pamanggani ni mo na nga mauna ang gitudlo ni Jesus Christ. Itudlo na nimo nga tumano na kay mauna ang gitudlo ni Jesus Christ. Lo, I am with you always. Kung imo nang buhaton, mag-uban ko kaninyo kanunay. Sa to pa ang magtudlo sa mga pagtulunan ni Kristo nga tumanon dapat sa mga tao. Apil ang bautismo nga in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Ghost. Kung inyo nang itudlo aron tumanon sa mga tao, nagpromise si Kristo, kauban ko nimo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Buot ipasabot kun sa formula of baptism, lahi na imong gitudlo aside from this. Lahi na imong gitudlo, di na ni mao. Dili matuman ang kayo ni Kristo nga I am with you always till the end of time. So sa tanang nagbautismo nga dili amahan, anak ug espiritu ang gigamit sa bautismo, Jesus Christ is not with you. Dili kauban si Kristo kanimo, kay ang iyang gisaaran nga iyang ubanan hantos katapusan sa kalibutan, mga tao nga kansang nagatudlo sa tanang mga butang nga gisugo ni Kristo kanato,
apel na ang iyang gitudlo nga baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ikaduha, pag-ingon nga baptizing them in the name of the Father. Unsay kalainan sa baptizing them? Unsay kalainan sa be baptized? Unsay kalainan? Sa buhat 2:38, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Sa Mateo 28:19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them. Wala mag-ingon and be baptized. Baptizing them in the name of the Father, in the Son, and in the Holy Spirit. So sa ito pa, baptizing them, sa ito pa, that is present progressive verb. Presente, nahitabo, niya progressive, but pasabot, ongoing. Ongoing nga pagbautismo. Ang say gamiton, the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Kung wala pa mag-undago nga bautismo, nag-apilar pa, pwedeng ingnon nimo nga, ye repent ye and be baptized in the name of Jesus Christ. Wala pa may bautismo. Ang uban po dito ka sa buhat 19:5, they were baptized. Past tense na po, in the name of Jesus Christ. They were baptized. So, ang baptism of Jesus Christ, walay lain. Usa lang ang baptism nga gitulo ni Kristo. Baptism in the name of the Father, baptism in the name of the Son, and baptism in the name of the Holy Spirit. Walay laing gitudlo mga kaigsunan. So kanang wala magtuman ni ana nga balaod, buot ipasabot, kanang mga tawana, wala na sila ubanin ni Kristo hangtos katapusan sa kalibutan. Another mga kaigsunan nga text diha sa tataman, no? Napamunti na time, napa. Gikan sa 3908. 3908 mga kaigsunan. Pastor, asa gani makita ang teksto nga ang hunahuna nga walay sulod, pandayan sa yawa. Pastor, sumpay lang ni, kung doon nabay kami niyoon sa langit. Sa Isaiah 66:2 hangtod 24, magtukod og balay manganak nan sa walay kagulanan. Duha ni iyahang punto dire, primero niyang punto, asa mabasa nga ang way trabaho, pandayan sa yawa. Proverbio 16:27-29, idle hands, o pwede pong idle minds, pero nakasulat hands. Idle hands are the devil's workshop. Ang buhat nga walay trabaho, pandayan sa yawa. Idle lips are his mouthpiece. Kanang mga baba nga way gamit, way trabaho, mahimong mouthpiece sa yawa. An evil man sows strife, gossip, separates the best of friends. Ang daotan nga tao nagatisok og kaguliyang, og ang libakiro nagapabulag-bulag og mga friends. Ang kanang mga friends siyempre mag-away, kay dito naman mag-away siyang libak-libak. Okay? 29. Wickedness loves company and leads others to sin. Kanang pagkadaotan mga igala nga panagkuyog-kuyog, makahatod na kanimo ngadto sa daotan og pagpakasala. Ikaduha nga pangutana, punto nga yang gi-share, ganito sa bagong langit, sa bagong yuta, doon na pay kami niyoon. Okay? Og sila magatukod, Isaiah 65:21, 22 o 23. Og sila magatukod og mga balay og magapuyo niini, og sila magatanom og mga kaparasan og makakaon sa ilang bunga. Sila dili magatukod og unya lain ang magapuyo. Sila dili magatanom og unya lain ang magakaon, kay ingon sa mga adlaw sa usa ka kahoy, mauman ang mga adlaw sa akong katawhan, og ang akong mga pinili magapahimulos pag-ayo
sa buhat sa ilang mga kamot. Sila dili magabuhat nga walay kapusalanan, ni manganak sila alang sa kagulanan kay sila mawang kaliwatan nga gipanalanginan ni Jehova ug ang ilang kaliwatan magauban kanila hatos kang turan. Mga kaigsuonan, og sabto nimo matud pa sa atong texter, naay pa nagminyo ay sa langit. Kay magtanom, magkakaon sa puras, sa para, sa bunga, sa parasan, magtukod og balay, dili lain na magpuyo, sila gyud ang magpuyo. Sa to pa, back to normal ang community life dito sa langit. Unya manganak, di na sakit ang pagpanganak. Dili kay magbuhat sila nga way pulos, naay pulos. So thank you very much for that. So mo na yang punto mga kaigsunan dito sa bagong langit. O dito sa bagong langit mga kaigsunan, mahanabo nga sa dili pa sila magsangpit, ako magatubag na. O samtang nga sila magasulti pa, ako mamati ni kanila. So dito sa langit, inana na ka-free ang relationship direct. Very strong ang Wi-Fi connection between you and your God in heaven. Kaya wapagani ka kalitok sa pagsangpit nimo sa ngalan sa Dios, naana siya. Samtang nagsulti pa, mamati na siya. Ang lubog ang nating karnero magasalos pagpangaon, pagsibsib. Sa to pa ang karnero dito, vegetarian diri, vegetarian gyapon dito. Ang mga layon, ang mga lobo, vegetarian pod. Karnero, baka, vegetarian pod. O ang mga leon, vegetarian pod. Sama sa baka nga toro, vegetarian. Ang abog na himong kalanon sa bitin, sila dili mudaot ni mulaglag sa bisan kinsa diha sa tibuok nakong bukid nga balaan nagaingon si Jehova. Ang bitin, abog na yang kanon. So sa ato pa dito mga kaigsunan, doon ay mga sorpresa dito may tabo. Na ay mga great surprises nga may tabo dito. 1 Corinthians 2:9, Apan sa naisulat ang wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ni mosantop sa kasing-kasing sa tao, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya dito sa bagong langit, sa bagong yuta. Dili kay kami niyon lang. Grabe ang sorpresa sa Dios. Ang uban mingon dito tas langit matuta kay magminyo ta dito ta magminyo, ay pastilan gamay ra na kaayo mga kaigsunan. Naa pagay mas grabe pang sorpresa ang Ginoo. Nga masukad wala masulod sa imong kasing-kasing, wa nimo madunggi sukad, wala pa nimo makita sa imong mga mata. Kining ato ang kahimtang sa kalibutan, tuod magmalipayon man ta, pero grabe ang kasakit. Sa Roma 8:18 matud pa San Pablo, giisip ko ang tanang mga pag-antos nining panahon na karon nga dili takos ikagtandi sa himaya nga ipadayag ra unya kanato. Di kining kalibutan na bisan pag miyon ka nalipay ka, grabing kasakit. Kaya kining kalibutan na walay lain na kanya kasakit. Ang gihimo lang nato ning kalibutan na tungod sa kadaghang kasakit, we made ourselves happy with God. Gihimo na to atong kagulingon nga nalipay ta kauban sa Ginoo, o walay Ginoo kagul-anan ni tanan. Sa to pa ang lifestyle ning kalibutan na. I-compare nimo sa himaya sa langit, wala ra sa kumingking. Bisan pag bahandi pa isgutan, daghan kay kag bahandi, nalipay ka kay daghan kag bahandi, dito sa bagong langit sa bagong yuta, mas malipay ka kay wala ra sa kumingking ang kadaghan sa imong bahandi. Bisan pag daghan kag kwarta, uban pa malipayon ka kay daghan kag naa rin kalibutan nga makatagbaw kanimo sa tubangan sa Ginoo, dili ra gyapon na kalipay, kagul-anan ra gyapon na. Og kana nga kahimtang nga daghan kag kwarta, daghan kag balay, daghan kag uma, tanan kalipay na nimo. Sa mga uban po nga kalibutanon, chicks, unlimited chicks. Walay undang perti daghan ng chicks. Kung nalipay ka na mga butanga, hunahunaan ninyo nga dito sa bagong langit o sa bagong yuta tungod sa kadaghang sorpresa sa Dios. Ayaw kalimot nga kanang nga kalipay nimo ning kalibutana nga kaguol rang gihapon ug ato pamalandungon, wala ra na sa kumingking nga ikatandi sa himaya ug madamlag dito sa bagong langit ug sa bagong yuta.
Ang pangutana mga kaigsunan, unsa may kalipay dito sa bagong langit sa bagong yuta? Na nangutana, unsa may kalipay dito, pastor? So, muna yung mga nindot nga pangutana mga kaigsunan, ato nang ipadayon sa sunod atong broadcast, ugma. Boy no mga pinangga ko mga kaigsunan, salamat kayo sa Medidas Medical Center Incorporated din sa Dalan Ginuyuran, Valencia City, sa Bijolis Bolts and Nuts din sa Dalan Importage, Valencia City, o sa Custodio Convenience Store din sa Dalan Highway, Bagong Taas, Valencia City. O yung manusab sa din sa 40 and GM at bang lang yun sa Metrobank din sa Dakbayan sa Valencia. O yung manusab sa Marlins Computers and Services din sa Pantukan, Davao de Oro. O yung manusab sa ato mga kaigsunan din sa Nueva Estrella Santiago Doros Academy sa Mateo Pantukan, Davao de Oro. O sa tanan nga nagagamit sa Tyrosol ug Renal Boost. Thank you very much kaninyong tanan. Dalaygon gyud ang Dios nga naglalang kaninyo. Salamat kay kaninyong tanan. O salamat po sa tanan nagagamit sa Plus Ultra Plant Vitamin nga sa di madugay ang iyang pangalan. Sa tayo pangalan food supplement. O sa naka food supplement mga kaigsunan. Okay, so thank you so much. O salamat po kayo sa tanan nga mga pasyente nga naayo, napanalanginan, na ay nag-chat na rin sa iya daw paniid, mas daghan daw kuno ni angay sa Tyrosol kaysa Renal Boost. Depende man na kung sa inyong sakit, no? Depende na kung sa inyong sakit. O ang inyong sakit, ang Renal Boost may makaayo, so the best yun ang Renal Boost. Pero sa inyong sakit, Tyrosol ang makaayo, so the best ang Tyrosol mga kaigsunan. So therefore, in conclusion, ang Renal Boost ug ang Tyrosol parehong the best. Pinakamaayo mga kaigsunan nga herbal capsule nga makatabang o palig-on sa atong panglawas. Okay? So salamat kay kaninyong tanan. Sa tanan po nga to nga mga kaigsuonan nga naga-support financially, palihog ipadala ninyo yung mga support mga kaigsuonan, direkta ipadala ninyo sa The Loud Cry Ministries Incorporated, bank account number 0401 033 449 001, Security Bank, Davao City, Rizal Branch. Usbon ko bank account number 041, no, I'm sorry, mali, erase, 0401 033 449 001. Usbon ko, last na lang. Bank account number 0401 033 449 001, Security Bank, Davao City, Rizal Branch. Okay? So, mao na nga to ang direkta niyo padala dito mga kaigsunan. Pinya, paibalo alam po niyo si Mrs. Marites Amimita. Si Mrs. Marites Amimita, doon na siya ay mobile number nga pwede niyo makontak. Nga paibalo ninyo, nagpadala mo kwarta sa Security Bank o pwede po ipadala ninyo pinagi sa Palawan Pawn Shop, RD Pawn Shop, M. Lulier o Cebuana Lulier. Tawagin lang ninyo si Mrs. Marites Amimita or i-text. Doon na si cellphone number 0965-429-6761. Osbon ako 0965-429-6761. Okay mga galawan, magkitay oras sa ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya kan Jesus Christ. Gamay itong great provider, ako sabi niyong kapamilya ni Maulipon sa pagwalis may balita, Pastor Israel Villaver the First magingon kanimo, samtang ang tao, muhilak, makiglalis o makiglantugi, kana nagpasabot nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit, apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya.
Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay, ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Piliya ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o guban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon ni ang tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Thyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapain niyo, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vigilis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitulio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.